Pinamagatan ko pong Finding Hope. Finding hope in the midst of desperation. Finding hope in the midst of desperation. Sa ating pasimula, gusto ko pong ipaalam sa ating lahat ang reality ng buhay. Pakisabi ko sa katabi mo, reality of life. Reality of life. Okay? Ano bang reality ng buhay? Una po, full of uncertainties. Ang buhay ay punong-puno ng walang kasiguruhan. We do not know what will happen to us ahead or tomorrow. Amen. Tama ba? Amen. Hindi natin alam kung anong mangyayari. Full of uncertainties ang buhay. Okay? Full of challenges. Problems arises and just keep on coming. Okay na po na? Ang problema ay dumarating lang at hindi tumitigil. Punta lang ng punta. Dating lang ng dating. Napakaraming challenges. Yan po ang reality ng buhay. Mayroong iba sabi sana wala ng problema. Palabo pong mangyari yun. Okay? Ang alam kong wala lang problema ay yung mga naroon na sa tambak. Winston, ano yung dyan? Tambak ba yan? Yung marami doon nakatambak. Okay, so if you don't want problems, you better rest in peace. Okay? But if you're still alive, problems are keep on coming back. Amen. Okay? Matapos sa problema, mayroon na naman darating. Isa pang reality sa buhay, we have no control of all our situations. Hindi lahat ng sitwasyon natin kontrolado natin. Mayroon talaga mga pangyayari na beyond our control and we need somebody to help us. Oftentimes, we are placed in difficult situations, finding ourselves in need of help. Ano pa? Isa pang reality sa buhay, as long as we are here on earth, needs goes together in our lives. Hanggat meron tayo, nandito tayo sa mundo, palaging kasama natin sa pamumuhay ang pangangailangan. Totoo po ba ito? Amen. Wala po ako nakitang tao na sinasabing wala na akong problema at wala na akong pangangailangan. Wala po. Tingnan natin dito ang mga disciples. Sila po ay desperate, downhearted. Bakit? Kasi namatay ang kanilang guro, which is the Lord Jesus Christ. Masyado nilang dinamdam. Bakit? Yung kanilang kaisa-isang guro, nag-invest sila doon sa kanya, sumama sila, iniwan nilang lahat, ngayon nawala na. Para ba natin ito masasabi sa ating buhay ngayon? Sometimes, ang ating pag-asa nilagay natin sa tao, nilagay natin sa mga bagay, katulad ng trabaho. Ano ba? Connections. Then suddenly, something unexpected happened. Dito tayo nabubulaga eh. Kasi nangyayari, pag inilagay natin ang ating tiwala sa tao, sa mga bagay, dito tayo nabubulaga kasi mayroong mga unexpected talaga na mga nangyayari sa buhay. Malala ka sa Sister Lara, nung matan sila doon sa church, biglang tumawag si Happy, naiwan yung susi, nadala niya yung susi. Wala silang choice. Even na nandito ka sa loob ng church, it's not a guarantee na walang problemang darating. Nandun sila sa loob ng church. Biglang nagpaalam sa akin, kailangan mo may isa. Bakit? Si Happy din makapasok sa bahay. Ano ibig sabihin? Ang problema dumarating sa hindi mo inaasahan. Amen. At doon sa malinawin sa FF, kahit saan, dumarating ang problema. Okay? Di mo sabihin nga, nasa church ako, napakasarap sa church. Maniwala po kayo. Dumarating ang problema sa hindi mo inaasahan. So, ang nangyari, then suddenly, unexpected happened to that person or something wrong is going on. Malala mo si Mrs. Ko, nung siya po ay may trabaho, regular po siya, permanent. Diba? Ang ating hinahanap, pagkaroon tayo ng permanent job. Permanente na siya na sa trabaho niya. Pero isang araw, nagulat ako, umuwi siya, sabi niya, wala na akong trabaho. Parang gusto kong himatay. Okay? Kasi ang trabaho ko, contractual. Kaya siya inaasahan ko eh. Kasi permanent. Tapos ang sabi sa akin, nag-resign na ako. Hallelujah. Okay? Simula nung araw na yun, ang pasok ko alas 8, umuwi ako ng alauna, alas 2, kulang pa rin. Kaya masyado ako nakaangla sa trabaho. Yung pala, nagbabayaran na naman, no? Nagbabayaran na. Okay? So, we cannot hold on. May mga times talaga na, and all these things happen as human beings, parang meron tayong dahilan. Parang sabihin natin talagang nakadesperado talaga itong buhay na ito. Ba't ganun?
Okay? We feel frustrated, discouraged. Hopelessness takes its place in our hearts pag ganun ang mga nangyayari. But I want you to know today, in moments when we're about to lose hope, let us always remember, it is an opportunity for God to speak to us and display His power in our lives. Kung kailan tayo naroon sa mabigat na problema, mayroon tayong kailangan, yan ang opportunity para sa Diyos na mangusap para sa atin at ipakilala ang Kanyang kapangyarihan, ipakita ang Kanyang kapangyarihan sa ating buhay. When we feel that hope is gone, He wants us to know He still sits on the throne. Amen. When you feel that hope is gone, God wants you to know that He still sits on the throne. Ay, pero ibig sabihin, pagkahanggat ang Diyos ay nakaupo sa trono, He is in command, He is in control, and He is in control of your situation. Amen. Gusto na Lord, malaman mo, Jessica, nakaupo pa rin siya sa trono. As long as the King of Kings, Lord of Lords, sits on the throne, everything is under control. Amen. Pagkasabi sa katabi mo, kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay. Okay? Kasi nga, marami na nakaka-frustrate sa buhay nito. Realidad yan. The one who is in control, that He is the source of hope. For in Him, there is no hopeless situation. Napakaganda. Madali ko lang po masagot yan. Tumingin lang po kayo sa gilid. Pakibasa po yan nandyan. Iyan. Okay? May sakit ka, may karamdaman ka, mahirap ang kalalagayan mo, mayroon kang matagal na pinagpipray. Alam niyo, pag minsan nakaupo ako rin sa bahay, pag ginala ko na yung mata ko, sabi ko, Lord, napakahirap kasi meron po tayong kinakounsel ngayon na napakabigat na kanyang problema. Pag nakita ko po yan, napangiti na lang ako. Sabi ko, kung sa akin mahirap, pero sa Diyos madali lang. Amen? So, tingnan po natin ang mangyayari. I hope na ngayong umaga meron tayong makuhang aral dito. Una po, tingnan natin ang sitwasyon. Ang sabi po sa Luke chapter 24:6 to 11, basahin ko po ng bilis. He is not here, sabi po ng angel. He has risen. Remember how He told you while He was still with you in Galilee. The Son of Man must be delivered over the hands of the sinners to be crucified, and on the third day be raised again. Then they remembered His word. When they came back to the tomb, they told all these things to the 11 and all the others. It was Mary Magdalene, Joanna, Mary the mother of James, and others with them who told this to the apostles. Pakinggan niyo po ang sabi nito. But they did not believe that the women, because their words seemed to them like nonsense. Namatay na si Lord. Sabi nila, namatay na si Jesus. Tapos sabihin nyo ngayon na buhay. Ano mo sabi nila? Nonsense. Their ultimate hope is gone. Maybe their question, okay? Maybe their question was, what's next for us? Madalas po, yung pong ating nababanggit. Mayroong iba gustong buhayin ang ating pag-asa. Ano sabihin nila? Di, kaya mo yan. Kaya mo yan. Makakayanan mo rin yan. Alam nyo, madaling sabihin. Wala kayo po na? Yung mga tao i-encourage ka, sabihin, sige, kaya mo yan. Kaya mo yan. Ano yung sabi natin? Hindi kasi ikaw ang nasa kalalagayan. Okay? Hindi emote natin, di ba? Kaya kayo naman na mag-encourage sa iba, huwag yun namang, kung wala kayong nararanasan, di ba Shirley, magaling magsabi eh. Di, Ate Shirley, kaya mo yan. Sabi ni Shirley, kung alam mo lang. Okay? So situation. Dito makita po natin na ang sabi nila, patay na si Lord. Tapos sabihin mo na buhay. Nonsense. Okay? Ang tanong nila, anong kasunod para sa amin? I want you to know, in this life, it's a reality that we will going to face. Una, difficult situations. Pagdating mo sa mga sitwasyon, mayroon talagang mahihirap. Wala pa ako nakitang tao na hindi nakaranas ng kahirapan. Amen. Tama po ba? Amen. Sabi ko nga gabi sa inyo, nung ako may kabataan pa, ang lakas-lakas kong tumakbo, wala ako naramdaman sakit sa mga tuhod, sa mga ano. Ngayon, nakaupo lang ako ng ganon, mga 30 minutes, di ako nakatayo, pagtayo ko, hallelujah. Sabi ba kami popcorn na? We face difficult situations. Ano ba po? Circumstances that are beyond our control. Bakit kaya ganun, no? Mayroon talaga mga pangyayari na beyond our control. Naintindihan ko, habang tinatanong ang Panginoon, iniisip ko,
Walang sino man nabubuhay para sa sarili lamang. Amen. You cannot live alone. You need somebody. Amen. You need a group. You need somebody to carry you. Ano ba si Brother Ben, nadapa na, di na siya makatayo, kailangan mayroon magkatayo para sa kanya. Amen. Huwag po kayong mabuhay mag-isa. Si Lone Ranger man, meron siyang tonton. Ano ibig sabihin? Talaga po na kailangan natin ng kasama. Ano po? Sometimes we experience trials that leads us to lose our hope. Minsan mayroon mga pagkakataon na nakakaranas tayo ng pagsubok na halos ang ating pag-asa ay mawala na. Natingnan po natin ang kanilang reaksyon. When they came back from the tomb, they told all these things to the 11. Sinabi nila, tara puntahan natin yung 11 kasi desperado. Puntahan natin, sabihin natin sa kanila, dali. Puntahan natin. Sabihin natin sa kanila na nabuhay yung Panginoon. Pero ang sabi nila, hindi kami naniniwala. Grabe pala ang dala ng desperation. Pag ang isang tao desperado, surely, kahit na anong encourage mo dyan, ang hirap maniwala. Naranasan niyo ba ito? At minsan na dumarating kahit salita na ng Diyos, parang wala na rin dating. Parang hindi siya totoo. Pero ang sabi nito, He asked them, nung naglalakad sila, why are you discussing together as you walk along? Ang sabi nito, they stood, their faces downcast. Alam mo yung mga desperado? Pababa yung tingin palagi. Hindi ko alam kung mayroong pera sa baba. Nakababa palagi tingin. Bakit? Desperado. Okay? The disciples were desperate and frustrated. They don't know where to start. Maybe they have regrets on the things they gave up for Jesus. Marahil sinasabi nila, sayang, 3 taon natin binitawan, iniwan natin ang ating mga kabuhayan, sumunod lamang sa Jesus na ito. Marahil sinasabi nila, that sayang ang mga oras, ang mga taon na i-spend natin para sundin ang Panginoon nito. Namatay lang naman. Sayang. Lahat ng pinaghirapan natin, nabaliwala. The Jesus that they've expected to deliver them from the hands of the Roman Empire. Sabi nila, siya pa naman ang inaasahan natin na magliligtas natin sa kamay ng mga Romano. Ngayon namatay na, pati pag-asa natin na ilibing ng kasama niya. Makinig po kayo mabuti. Remember that our reactions affects our vision. Bawat reaksyon natin sa mga pagsubok sa buhay natin, apektado ang ating vision. Ano pong vision? Our outlook in life. The moment po na mali ang reaksyon natin, ito po'y nakaka-apekto sa ating pananaw sa buhay. Wala ka na po ba yung mga discouraged? Minsan hindi na naliligo. Maamoy mo yan. Yung outlook mo sa buhay, negatibo na. Bakit nagpadala sila eh? Pangalawa, it affects our mission. Our focus. Number 3, it affects our actions. Attitude in life. Kaya na po na? Pag ikaw po'y negatibo palagi, mayroon ka ng konti, sinasabi mo, di ba, sinasabi ni Rene, sa isang baso, kalahati lang naman, paano mo titingnan? Ano sinasabi mo? Kalahati lang yan. Pero yung positive mo tumingin, ay maganda, kalahating punok yan. Okay? So, it affects our reaction, affects our vision, affects our mission and our actions. Let's be careful with our reactions with regards to our situations. Dapat maging maingat tayo sa mga reaksyon natin sa ating sitwasyon. It's either we react in a positive or a negative manner. It will surely affect our vision, mission, and action. Don't forget the GIGO principle. Ano yung GIGO principle? Garbage in, garbage out. Pag negatibo ang iyong reaksyon, huwag ka nang mag-expect ng magandang sagot. Nag-apply ka ng trabaho. Ano sabihin mo? Mukhang di ako matatanggap eh. Papunta ka pa lang, sinasabi mo na, hindi ako matatanggap. Di talaga ako matatanggap. Tumuloy ka pa. Nanaw mo na ito? Pero pag mag-apply ka ng trabaho, ayos ang kurbata mo, pagpunta mo rin, sabi mo, kailangan nila ako. Pag hindi nila ako kawalan sa kanila. Di ba? Okay ba yung Winston? Kailangan ipibuild mo yung sarili mo. Bakit? Positive ang pananaw mo sa buhay mo. And ang mga nakasabay mo, talagang mga matatangkad, mga matatakas ang ilong.
Okay lang yan. Sinasabi mo sa kanila, kawalan nyo. Kaya ako, pag interview ako dati, sinasabi ko palagi, I'm an asset to the company. Gulat na gulat sila. Bakit? Ganun ang build up mo sa sarili mo eh. Hindi ka natanggap. Mayroon pang mas maganda ka sa inyo. Hindi mo lang talo. May tao ba rito? Hindi yung pagpasok mo, paglabas mo pa lang sa unang hakbang mo pa lang galing sa pintuan. Hindi ako matatanggap eh. Wala na. Huwag ka na akong tumuloy. Nakalawa mo ba na rito? Kasi it affects your vision. It affects your mission and your action. Now, tingnan natin, ano po nangyari? Desperado, downhearted, discouraged. Number 3 po, binigyan sila ng Lord ng instruction. He said to them, masakit po itong sabi ng Lord, how foolish you are, mga hangal. And they were slow to believe that all the prophets have spoken. Did not the Messiah have to suffer? Di ba't kailangan ang Kristo ay magtiis ng mga bagay na ito bago siya makapunta sa kanyang kaluwalhatian? At beginning with Moses, grabe, ang Lord nag-preach. Okay? Ang ginawa ng Panginoon kasi 7 miles, 11 kilometers mula sa Jerusalem hanggang Emmaus, naglakad sila, nag-Bible study sila sa daan. Nakaganon yung mga mukha, naglalakad eh. Tapos sinabi niya, ano pinag-usapan? Sabi nila, ha? Israel, ikaw lang yata hindi nakaalam. Grabe, no? Mga pangyayari. Sabi ni Lord, ang ginawa, in-explain ni Lord, remember ha? In-explain ni Lord mula Genesis. Mula Genesis hanggang Malakay. 11 kilometers ba naman nalakaran? Sabi ni Lord, mga hangal kayo. Ang hina ng kukuti nyo. In-explain niya. This is along our Bible study. 7 miles or 11 kilometers walk. Jesus was able to explain the scripture to them beginning with Moses and the prophets. Sinimula, in the beginning, God created heaven and earth. Okay? Yung dalawa naman, naglalakad sila, sabi niya, the Son of Man must be delivered. Kailangan ang anak ng tao mamatay para sa ikaliligtas ng kasalanan ng buong sanlibutan. Jesus walked with them and do a Bible study with them in the road, explaining the scriptures beginning with Moses and the prophets. They forgot that it had been mentioned in the scripture that the Messiah will suffer death on the cross but will rise again from the dead and on the 3rd day. Ang ibig sabihin ko rito, in times of desperation, please listen to me, in times of desperation, when we don't understand our situation, the best thing to do is to go back to the accurate manual of life, the Bible, the Word of God. Amen. Huwag po nating damhin yung desperasyon. Ang ginagawa natin, pag desperate tayo, sinasabi natin, wala ng pag-asa. Ligo ka, hindi. Kain ka, hindi. Gagawin mo, mokmok. Ang ginawa mo, yung desperation, nilalagyan mo ng persona. Katulad nila. Wala na si Kristo, ginawa nilagyan nila ng persona. Yung desperation nila, nilagay nila sa sarili na naglalakad sila, bagsak mukha. Pero the best thing to do, pag desperado ka, go back to the accurate manual of life. Ano ito? The Word of God. The Bible has all the truth, instruction that we need in times of need. Even God used the Word to rekindle their hope. Wala na pagsan na sila, sinasabi ng Lord, binalik niya mula Genesis. Sinabi niya sa kanila na ito yung prophecy, ito yung mangyari sa akin. Mga kapatid, don't give or don't personify yung desperation. Huwag mo lagyan ng buhay ang desperasyon. Bagos, bumalik ka sa accurate manual of life, the Word of God. And then pangalawa po, anong kailangan natin gawin? Let's claim the promises of God. Our God is faithful to fulfill His promises to us. What He says, He will surely do. Amen. Pag sinasabi nila, hindi kita iiwanan, kapatid, tumingin ka sa akin, maniwala ka, hindi ka niya iiwanan. Amen. Ang tao, naku, ang galing mga ako yan. Nakita niyo naman nung election, di ba? Ipapasemento ko lahat. Ipapaayos ko ngayong bornal. Kunting ulan pa lang ngayon, baka na agad. Nakita niyo? Madali, tayo naman, papabola naman tayo. Ako, di ba ako nabobola ng mga politiko? Ako nagsasabi ko lang, sige, just do it. Don't say it, just do it. Pero si Lord, pag siya na ako, I'm telling you,
tumanda na lang ako ng ganito, walang pangako ang Diyos na hindi tinupad. Amen. Heaven and earth will pass away, but the Word of God will never pass away. Amen. So, anong kailangan natin gawin? Joy, kumuha ka ng mga promises sa Bible. Pag ikaw ay na-discouraged, pag ikaw ay hopeless, pag ikaw ay parang desperate ang pakiramdam mo, kumuha ka ba din ng pangako sa Bible? Kinikwento ko palagi yung Psalms, Isaiah 46 verse 4. Ang sabi niya, simula hanggat pumuti, ikay tatanda, hanggat pumuti ang buhok mo, elder, hindi kita iiwanan, aalagaan kita sapagkat nilikha kita. Amen. Ay, pag yun ang mga pangakong narinig mo, hallelujah. Let's claim the promises of God. And number 10, let's obey His word. Obedience to God's word is our benefits. It's for our benefits. Amen. Amen. Obedience to God leads us to life. Mabubuhay tayo. Sundin lang natin ang Diyos. Obedience to God unlock our blessings. Pag sumunod ka sa Panginoon, mababasa niyo pa sa Deuteronomy 28:14, ang pagpapala ng Diyos ay maa-unlock at mabubuhos sa iyo. Obedience to God made us His dwellings. Pag sumusunod ka sa Panginoon, gagawin kang tirahan ng Diyos. Sister Mercy. Amen. Ang sabi niya sa John 14:23, Jesus replied, anyone who loves me will obey my teachings. My Father will love them, and we will come to them and make our home with them. Amen. Napakasarap yung mga masunurin sa Diyos, gagawang tirahan ng Panginoon. Naunawaan niyo po ba ito, mga kapatid? Amen. Stella, na pag sinunod mo ang Diyos, titira siya sa iyo. At ako paniniwala, ang Diyos hindi titira sa mga rebelde. Amen. Kaya si Lord hindi rebelde. Amen. Okay? Kaya alam mo na, kung ikaw, matigas ang ulo mo, hindi ka sumusunod sa Panginoon, wala sa iyo Diyos. Hindi siya tumitira sa iyo. Ngayon, inisip mo, nandito si Lord sa akin, nagpapantasya ka lang. Let us allow ourselves to be instructed by the Word of God. Pag desperado tayo, pag may problema tayo, huwag na po tayo maghanap kung saan-saan. Balik sa salita ng Diyos. Okay? Number 4, let's look at the solution. When He was at the table with them, nandun ako sa table, ang ginawa niya, binrake niya yung, kasi itong dalawang disciple, nakakasama to sa communion. Nung binrake niya yung bread, at nagpasalamat, ano nangyari? Their eyes was open. Nakita nila si Lord. Tapos na makita nila, biglang nawala. Hallelujah. Ano po revelation dito? Kung kailan tayo desperado, handa ang Diyos, samahan tayo, at handa ang Diyos gumawa ng milagro para patunayan sa iyo na siya'y totoo. Amen. Handa siya. Desperado ka? Huwag mo kasing lagyan ng persona ang desperasyon. Wala na kami, hanggang dito na lang kami. Hindi na kami asenso, dito na lang kami. Gawin mo, mangyari naman sa iyo. Gusto mo yan eh. Pero pag sinasabi mo, hindi ka iwanan ng Panginoon, sa kahirapan ito, iaahon kami ng Diyos, hindi tao, hindi sino man, kundi Diyos ang mag-aahon sa amin, naniniwala ako. At ang sabihin naman namin, handa akong patunayan sa iyo, kung anong pinapaniwalaan mo, gagawin ko. Amen. Okay? So, ang ginawa ng Panginoon, dahil wala nang dalawa eh. Bagsak ng dos dalawa, sinamahan ni Lord. Nagpakita ng Diyos ba Delmer, nung kanyang piraso ang tinapay, binigay sa kanila, bukas ang kanilang mata. Parang ito, nakakatawa pa nga eh. Andun ako eh, tingnan ko. Pag ganun, pag G! Wala na. Di nabuo yung Jesus eh. G! Siya pala nun. Kaya pala nung habang naglalakad tayo, iba yung naramdaman natin. Nung nangangaral siya sa atin. Alam mo, Genesis hanggang malakay. Ibang klase. Burn up our hearts burning within us when He talked with us on the road and opened the scripture to us. In their hopelessness on their way to Emmaus, Jesus walked with them and began to explain and remind them the scriptures that says about Him. An encounter with Jesus leads them to feel God's word burn in their hearts. God opened their eyes and they begin to see Him. Kapatid, pwede ba tumingin sa akin? Gusto ko kung diretsahin ka ngayong umaga. Ano man ang kalalagayan mo, sobrang hirap man ang buhay mo, isa lang kailangan mo, encuentro kay Kristo. Amen. Nung na-encounter, na-encuentro nila si Jesus, ano po nangyari? When things gets dark, kung ang mga bagay ay parang madilim at para bang ang ating pagkas ay wala na, come to Jesus! Amen. I said, come to Jesus! Amen. Yun ang kailangan ng tao. Pag desperado ka na,
Jesus tugunan ang kailangan mo. The best solution is to have an encounter with Jesus. Magkakaroon ka ng encuentro kay Kristo. Why? An encounter with Jesus brings answers to all our questions. I know you have questions. I have questions. But I want you to know, Jesus is the only answer. Amen. Siya naman sagot. Enlightenment that will enable us to understand God's ways. They don't understand why their teacher needs to die, but Jesus explained it clearly to them. An encounter with Jesus brings hope. Amen. Coming back to life, they found hope in the midst of their desperation. Akala nila wala na, akala nila patay na si Lord. Tingnan niyo po tingin po kayo sa sarap, tingin po please. Dahil po, ang kanilang tiningnan ay ang kamatayan lang ng Panginoon. Nakalimutan nila, Winston, na sinasabi na sa Bible, ang Messiah ay mamatay at babangon sa ikatong araw. Natulang naman eh. Tingnan nga po kayo sa akin, gumising nga po kayo lahat. Alam nila, sinabi na, sinulat na bago pa mamatay si Jesus, sinulat na. Pero tingnan mo, nung namatay si Jesus, hindi nila naalala yung scripture, tinitingnan nila yung kamatayan ni Kristo. Nag-focus sila sa patay, hindi na tinignan yung pangako ng Diyos. Amen. Sino din yung ngayong umaga? Baka nakafocus ka na lang sa sitwasyon mo. Mahina na ako talaga, wala na ako, ito na lang. Gusto kong sabihin sa iyo, ang Diyos matagal lang nangako nagkasabi, lumapit sa akin at ng magpagal na bibigyan ka pahingahan. Amen. Matagal na yan! Pero mas pinufocus mo ang iyong kawalan. I'm telling you, huwag ka magalit sa akin. Gusto kong sabihin sa iyo, hanggat hindi ka titigil sa kapofocus sa iyong kawalan, sa iyong desperasyon, unti-unti mong dinadala ang sarili mo sa hukay. Pakisabi sa katabi mo, itigil mo na yan. An encounter with Jesus brings answers to every question. An encounter with Jesus brings hope. And an encounter with Jesus brings passion. Bring passion to our hearts to continue believing and serving God. Mga kapatid, hindi mo dahilan. Mahirap ang buhay. Ayoko na maglingkod. Ayoko na sumunod sa Diyos. Mahirap ang buhay. Hindi niyo ba alam? Na kung kailan mahirap ang buhay, kailan walang-wala ka na, yan ang pinaka-the best na sumunod ka sa Diyos. Amen. Wala ho sa politiko. Wala ho sa mga tao na kay Kristo lamang. Amen. Ano pa nangyari? Nasolusyonan, nakita nila, nagulat sila, nawala si Lord kaagad. Again, kung ikaw po'y desperado ngayon, ang hamon sa iyo ng Diyos ngayong umaga, handa siyang samahan ka, handa siyang magmilagro para makita mo, at handa rin siya na patunayan sa iyo na siya'y totoo. Amen. Kailangan mo lang maniwala. And then number 5, nung magkaroon ng encounter sila sa Panginoon, nagkaroon ng transformation. Pagkasabi sa katabi mo, transformation. Transformation. They got up and returned at once to Jerusalem. Abay, tingnan mo. Mula Jerusalem hanggang Emmaus, 7 miles, 11 kilometers. Pero nung sila'y na-transform, ano nangyari? Tumayo sila. Pagkatapos, bumalik sa Jerusalem. Hallelujah. Nakita mo ko? There they found the 11 and those with them assembled together and saying, "It is true, it is true. The Lord has risen and has appeared to Simon." Then the two told what had happened on the way and how Jesus was recognized by them. He broke the bread. Makinig mabuti. While on their way to Emmaus, they felt desperate and hopeless. A 7 miles walk with a downcast and hopeless and a desperate heart, it seems like walking 1,000 miles. Pag ikaw po'y desperado, yung 11 kilometers parang 1,000 kilometers. May tama ito? Amen. Mayroon pa nga kami nakausap ni Coran, sabi, sa sobrang desperasyon, sa sobrang desperado niya, Wilson, sabi niya, pag natulog na ako pa sa ng gabi, ayoko nang dumating ng umaga. Grabe ang desperasyon, no? Kasi sa umaga, marami na raw ang maniningil. Kaya pag sabi niya, Lord, habaan niyo pa po ang gabi. Nang sabi ko naman, kapatid, kahit anong prayer mong habaan ang gabi, umiikot ang mundo at lalabas talaga ang araw sa ayaw mo sa gusto. Amen. Okay? But when they encountered Jesus,
instructed by Jesus, and being with Jesus, hope is being restored of what they've heard and what they've experienced. Ang kailangan mo ngayong umaga ay ma-encounter mo ang Panginoon, maturuan ka ng Panginoon, at maranasan mong makasama ang Panginoon. Ang pag-asa mo ay muling mabubuhay at ikay makakarinig at maranasan mo ang presensya ng Diyos. Amen. While on their way to Emmaus, they felt desperate. But when they encountered Jesus, they were encouraged by God at yung desperation na papalitan ng isang kalakasan. They went back to Jerusalem, walked back for another 7 miles, but this time, full of hope. Nung papunta sila, ang bagal ng lakad. Bakit ko nasabi ang bagal ng lakad? Doon yung simula ang Genesis hanggang Malakay na kwento ng Diyos. Pero nung bumalik, ang bilis lang. Bakit? Punong-puno ng pag-asa, encouraged, and filled with gladness. Tingin sa akin. Pag ang tao excited, pag ang tao puno ng kagalakan, pag ang tao punong-puno ng inspirasyon, hindi desperasyon, inspirasyon, magugulat ka, ang bilis ng oras. Parang nakaupo mo pa lang sa trabaho mo, pagtayo mo parang 5 na kaagad. Ano ba yan? Ang bilis ng oras? Hindi ko napansin, busy-busy kasi ako. Pero pag desperado, 8 o'clock yan kanina, parang lumipas na 5 taon, parang 8 o'clock pa rin. Nararamdaman mo na? Ang bagal ng oras. Diyos ko, ayoko na rito. Sawang-sawa na ako. Pero pag excited, pero pag, alam mo ginawa, bumalik sila. Di ba, pagod na naglalakad yun eh. Pero nung na-encounter yun, na-transform ang kanilang puso, bumalik. Excited. At siguro nananakbo pa. Ano ibig ko sabihin mga kapatid? Another 7 miles, they went back to Jerusalem, walked back for another 7 miles, but this time full of hope and filled with gladness. There's a transformation happened inside them. The hopeless became hopeful. The downcast became glad. Amen. The timid became bold. Amen. Takot na sila eh. Ayaw na nila lumabas. Baka kung si Kristo nga na teacher natin, pinako, pag tayo magsasabi, hindi si Kristo muli mabubuhay, bakit tako rin tayo? Tahimik lahat. Pero nung makita nila si Lord, balik sila. Totoo, totoo, buhay, buhay, buhay si Lord. And those who doubt became witnesses for Christ. Amen. Grabe ito. Transformation happens in the presence of the Lord Jesus Christ. Amen. Pag kayo ngayong umaga ay tatayo sa presensya ng Diyos, magkakaroon ng pagbabago sa buhay mo. Ang desperasyon, sa gitna ng desperasyon mo, makakahanap ka ng pag-asa. Amen. Only in the presence of God. In the presence of Christ, nandun sila sa presensya ni Kristo, nabuhay ang kanilang pag-asa ang matagal ng namatay, panandali ang namatay. Unless a person will have a personal encounter with Jesus, that person will remain hopeless. I don't care kung anong kalalagayan mo ngayon. I don't care kung gaano ka desperado. Isa lang ang sagot, lumapit ka sa presensya ng Diyos, bubuhayin niya ang pag-asa mo. Amen. Hallelujah. An encounter with Jesus will enable a person to find hope in the midst of desperation and bring him back to a winning position. Please listen to this. Pag na-encounter mo ang Panginoon sa buhay mo, pag na-encounter ng isang tao si Kristo sa buhay niya, ang taong yan ay makasumbong ng pag-asa sa gitna ng kanyang desperadong buhay at siya'y muling, ito kung gusto mo dito, and bring him back to a winning position. Amen. We are born winners. Pag sabi sa katabi mo, you are born a winner. You are born a winner. Okay? Panalo po tayo. Hindi po tayo talunan. Pero again, kailangan mo muna magkaroon ng enkwentro sa Panginoon. In conclusion, an encounter with Jesus means revival. Renewal. You're going back to shape, really to win the battle. Kailangan mo ma-enkwentro si Lord sa umagang ito. Whether you like it or not, kailangan mo ma-enkwentro ang Panginoon sa umagang ito. Pag ang buhay mo, parang paikot-ikot na lang, routine. Nakanawa po ba natin yung routine? Gigising, maliligo, kakain, aalis, magkatrabaho, uuwi, kakain, matutulog. Yan lang ang buhay mo. Lumilipas ang panahon, ganyan lang ang buhay mo. Nakita na kayo ng ginipig ba yan?
Yung ilalagay sa bilog, tatakbo siyang gano'n. Yun na, akala niya, layo na narating niya. Hamster ba yan? Hamster, lalagay sa bilog, takbo siya ng takbo. Ang layo na narating ko. Pero ano tingnan mo, nandiyan naman sa hawla, kutikot siyang gano'n. Ano nga mo, okay ba? Ano bakit parang nandiyan pa rin? Nagas natin, maraming tao ganyan ang buhay. Huwag kayong pumayag. Diyos ka, napakalaki ng inihanda ng Diyos para sa iyo. Amen. Huwag kang pumayag. Na ganito lang. Bukas ang TCU. Mag-aral tayo. Sa Taguig, purihin ng Diyos. Winston, kahit 60 years old ka na. Brad, kahit anong edad meron tayo, binubukas po ang TCU. Sa buong Pilipinas, TCU lang ang naglilibre ng kolehiyo. Kung saan bayaran. Ano ibig sabihin? Andito na ang opportunity. Ano ba namin? Ngayon po nagtatanong-tanong ako, kahit factory worker, kailangan college level. Pag nag-apply ka ng teacher, kailangan may doctorate ka. May master ka, may doctorate. Ngayon, ang sabi pa sa akin ng magna cum laude na, nag-master siya. Ang sabi niya, mag-doctorate pa, pastor. Pero ang labanan niya yung pastor, alam mo kung ano, 2 doctorate na. Eh, sabi ko, Thomas Edison na yan. Ang tindi! Pero gusto ko malaman natin, mayroong magandang future sa atin. Huwag tayong maging hamster. Pero sa atin, huwag ka maging hamster. Akala mo lang yan natin yan eh. Ang dami ko na nagawa sa buhay. Ngayon umaga, pwede po ba kayo tumingin sa akin, please? Tatanungin kita, bro. Ano na ang narating mo talaga sa buhay? Huwag kayo matawa kayo sa sarili nyo. Kasi ako natawa na ako eh. Kayo naman. Okay? Umupo ka, tingnan mo kung ano narating mo sa buhay. Huwag kang magulat. Meron iba sa inyo magkasabi, wala. Ang lumalaki lang sa akin, katawan. Pero yung narating, nanawa po na ito. Kasi nangyayari, tayo na ang dinadrive ng sitwasyon natin. Ang sabi sa ng kanan, sabi ng sitwasyon kaliwa, hindi ikaw magkasabi sa sitwasyon kanan. Diretso. Amen. But because when ayaw mo umupo, ayaw mong makinig muna, ayaw mo mag-evaluate na nangyari, ang alam mo may narating ka. Sa totoo, wala. Sino sa inyo ngayon? 40 years old na, 30 years old na. Wala po eh. Narating. Wala narating. Ano lang nangyari? Wala. At least napalaki ko yung anak ko, ganito. Tumingin ka sa akin. Lalaki yan, sayang sa gusto. Yan si Mimay, lalaki yan, sayang sa gusto. Ang tanong ko sa iyo personal, anong narating mo? Tapos dagdagan mo ba na? Hindi, sa amin kasi makakain lang na 2 beses ang araw. May kuting galit. Okay naman sa akin. May iba ko ng kunti. May tipon ka ba? Laki. May ipon ka? Tingin sa akin. May ipon ka? 1.5. Ang problema, nag-aaray sa hindi mo inasahan. Kaya pag nagkasakit, pag na-hospital, anong gagawin? Papautang mo. 1.5. Magkano yan ba? 1.5. 1.5 ang isang oras dito. Nagat natin. Kaya tayo madalas napupulag ka. Bakit? Hindi kasi tayo nag-isip. Anong kailangan mong gawin? Kailangan maging handa ka. At gusto mo naman mo, you are born winner. Yes. Yes, amen. May talento ka. Anong ginawa sa talento mo? Hinayaan mo kasi ang sitwasyon mo magdadrive sa'yo, no? Gusto ko patunayan sa inyo, ganitong gagawin ko. Dapat lahat tayo ngayon may sarili na talagang bahay. Lanungin mo lang itong gagawin ko. Kaya magkano kita ko sa araw na ito.
Meron lang kami combine, ako tsaka kay Mister, meron kaming 1,000 a day. Kaya itong gagawin natin, tatabi natin yung 500, pambiling bahay. Tapos, maaga ka nakauwi, bibili kang chocolate sa Divisoria, ibibenta mo, mag-barbecue ka, lahat hindi gawin. Hindi, pagka dali sa trabaho, sampa kagad ang pa, bukas sa TV. MBA Finance. Ikaw pinapanood ko naman nagtinda ka. Amen. Ang dami kong sabon dyan. Binenta niyo ba sa ayon? Pera kayo sa ako. Ay, kayo rin mismo eh. Nood-nood lang ang TV. Tapos magtatanong, ba't ang mga wala pa rin kami bahay? Magtrabaho ka, kaya dyan, magsumikat ka. Nagkakaroon ba tayo? Amen. Bakit napunta roon? Okay. Matagal nagkasimula to sa encounter with God. Unless you encounter God, pagkaroon ka ng kwento sa Panginoon, harapan kayo, magkausap kayong dalawa, sabihin mo, Lord, desperado na po ako. Kasi muna tayo kasi magpapapogi pa sa Lord eh. Hindi, kaya mo ito, Brad. Kaya ko, Brad. Okay, hindi. Harapin mo. Desperado na ako, Lord. Wala na po ang pag-asa. Narinig ko mensahe ngayong umaga. Sa'yo lang palang pag-asa. Sa'yo lang palang sagot. Pupunta ako sa'yo. Amen. Usapang lalaki. Lord, nandito ako. Desperado. Gusto ko ng pagbabago sa buhay ko. Ang sabi ng Lord, kung mayroon mang pwede magbago ng buhay mo, isa lang siya. Amen. Okay? Nagkakaroon ng revival. Nagkaroon ng renewal. An encounter with Jesus will change your position from victim to victor. Amen. Babaguhin ng Lord yung posisyon mo. Dahil nung wala ka sa Kanya, biktima ka. Pero ngayon, hindi ka na biktima. Victorious ka na. Amen. Before, you're a victim of your situation. But now, you are victor. You're a victor. You are now in control of your circumstances in the name of Jesus. Amen. Hindi tayo biktima. Tayo'y mananagumpay. Amen. Today, are you in a situation where you're about to lose your hope? Nandun, sa araw na to, ikaw ba ay nasa sitwasyon na kung saan parang nawalan ka na talaga ng pag-asa? Ang sagot po sa umagang ito, magkaroon ka ng enkwentro kay Jesus. Makinig ka at sumunod sa Kanya. There is hope in Jesus. Ang mga patay na pag-asa ay muling nabubuhay kung manalig ka lang at sumampalataya kay Jesus. For Jesus is the spring of a new living hope. Amen. Do you believe this? Amen. Tumayo po tayong lahat sa umagang ito. Hallelujah.